Hi guys, today magsasagot lang tayo ng ellipse problems. So, ano siya, centered at the origin. Dun lang tayo mag-focus. So, start na tayo. Given x squared over 25 plus y squared over 16 is equal to 1, find all the parts of the ellipse. So, sa ellipse, ang palagi nating unang gagawin is identify natin yung a squared and b squared. So, sa ellipse, yung a squared is yung palaging malaking denominator. So, ito yung b squared. Ito yung a squared na malaki. Next na dapat tandaan is kung ano yung nakapair sa a squared. Kasi dun yung mag-identify ng yung shape ng ellipse. So, kapag a squared is paired with x squared, ang ang graph is pag ganito. Yung horizontal yung ellipse niya. But kapag itong a squared na malaki is nakapair sa y squared, ang graph niya is pag ganito. So, ayan. Pero in this problem, ang natin is eto. Kasi, yung mas malaking a squared is nakapair sa x squared. So, magiging ganito lang siya. Kunwari, x squared over 16 plus y squared over 25 is equal to 1. So, yung b squared is nakapair sa y squared. So, ganito yung graph niya. So, ayan. Next, hahanapin na natin yung a, b, and c. So, given na tayo ng a squared, 25. A is 5. Take the square root lang. B squared is 16. B is 4. So, C, paano? Meron tayong formula. Dapat alam natin to. We have A squared is 25. B squared is 16. So, we have the square root of 9. Ilan? 3. So, lahat lang positive tayo dito. Kasi, length sila. Next, pwede na natin siya i-graph. Ako kasi, di ko kasi minimemorize yung mga formula. Ginagawa ko is, ginagraph ko. And meron ding ibang kailangan talagang i-memorize. So, centered at the origin. And sabi ko nga, since yung a squared is paired with x squared, ang graph niya is pa ganito, na ellipse. Therefore, yung a niya is pa left and right. A natin is 5. So, eto, 5. One of the vertex. 3, 4, 5. So, may logo. Pasensya na po. Nalaglag. Ayan. Next, B. Yung B is yung yung mas maliit. We have 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan yung co-vertices na sinasabi. Bigyan na natin siya i-graph. And meron pa pala yung Z. Yung C. Pasensya na kung medyo hindi pantay. Next is C. So, ang C, kapantay siya ng major axis. Yung vertices dito pa. So, 3 is andito. Next, pwede tayo mag-drawing ng latus rectum. And ito yung endpoints nila. Endpoints of the latus rectum. Then, hahanapin natin sila mamaya. Now, pwede na natin hanapin lahat ng parts. Simula tayo sa vertices. Huwag na ng center kasi 0-0 na palagi yan. Sinabi na kasi. Vertices. Ang vertices is from the center to this. Di ba from the center to this is A? Ilan yung A? 5. Therefore, this is 5, 0 and negative 5, 0. Itong negative 5, 0 dito sa kabila. Same lang naman yung distance nito and dito. Next, co-vertices. Ito naman is yung na endpoints. Di ba from the center to this that is B. Ilan yung B? 4. Therefore, that is 0, 4 and 0, negative 4. So, ito 0, 4. 0, negative 4. So, dapat marunong na tayo mag-plot ng point sa Cartesian plane. Next, foci na tayo. Foci kasi dalawang focus. Plural na yan. So, ang focus is ito. Ano yan? Di ba C yan? Ang C natin is 3. So, from the center to this is 3. Therefore, ang niya is points 3, 0 and negative 3, 0. Next, doon na tayo sa length of latus rectum. Length of latus rectum. Yan. Meron tayong formula. Dapat natin tandaan 2b squared over a. Ilan ang b squared? That is 16. So, tiko, over a is 4. Tama ba? Ay, 5. 5 to 5, 5. So, we have 32 over 5
units. Lagyan natin ng units kasi length yan ng latus rectum. Next, doon na tayo sa endpoints ng latus rectum. So, dito na tayo. Pasensya na po kung maingay. Latus rectum. So, ang endpoints ng latus rectum is ito. So, we have 4. And since kalain siya ng focus, meron tayong focus, itong dalawa. Since vertical, same yung x-coordinate nila. So, we have 3. Tapos, di natin alam yan. Meron din tayong yan na formula. And yung isa is -3 and yung formula. And yung formula ng dito, yung isang coordinate is positive negative b squared over a. So, yan. Dagdag na natin i-memorize. So, pwede na natin siya i-solve. We have 3, positive negative. B squared is 16. A is 5. So, ito na yung dalawa. Kasi dalawa yan. May split yun. And -3. -3, positive negative 16 over 5. So, ito na yung sagot natin na 4. So, split nyo na lang. Ito dalawa to. Ito dalawa rin. So, doon na tayo sa directrix and eccentricity. Nabura ko. Isulat natin dito yung ABC. A is 5, B is 4, C is 3. So, dito sa directrix and eccentricity, pasensya na po kung may umiiyak. Eccentricity, meron ditong mnemonic or yung formula na din, yung Adiceia. Yung Adiceia. So, tandaan nyo na lang to. So, paano ba natin to gamitin? Kunin natin yung gitna. We have A over E. Ito divided by this. Same dito. We have E, C over A. So, unahin natin tong eccentricity kasi meron na tayong C and A. So, ang C is 3. Ang A is 5. So, meron na tayo. So, directrix naman tayo. A is 5. E is 3 over 5. So, simplify natin by multiplying 5. Both numerator and denominator. Kasi, but 5? Kasi itong maka-cancel, so we have 25 over 3. Ito na ba yung sagot? Hindi pa. Kasi ang directrix ay sa ellipse, ito yan. Ito. So, ang niya pala is in terms of x. Therefore, ang directrix natin, x is equal to positive negative 25 over 3. Ang tanong, bakit naging positive negative? Kasi sa ellipse, dalawa palagi yung directrix. Ito and ito. So, ayan. First, convert muna natin siya sa standard form. Yung mayroong 1 sa right side. So, paano ba yon? Transpose lang natin yung constant. Magiging 48. And divide both side by 48. Para nga maging 1 sa right side. So, may pareha sila divisible by 4. So, we have 12. So, eto, both are divisible by 3. We have 16 na lang sa baba. And 1. So, eto na yung standard equation niya. Lagay natin dito. So, ayan. Meron na tayong Next, identify natin yung A squared and B squared. Sa ellipse, palaging malaki yung A squared. Ito yung A squared to B squared. So, pwede natin mahanap yung A, B, and C. A squared is 16, therefore A is 4. B squared is 12, therefore B is the square root of 12. Pwede natin siya i-simplify. Square root of 4 times 3, and the square root of 4 is 2. So we have 2 the square root of 3. And pwede natin siya yung divisible, that is 3 point something. So basta ganyan. C. So the square root of A squared minus B squared. Ilan yung A squared? 16. Ilan yung B squared? 12. Square root of 4, we have 2. So, mayroon na tayong ABC. Pwede na natin siya mag-graph. So, ito. So, tiko. Wait lang. Ayan. So, center at the origin. Doon ka magsimula. And since vertical siya, ang A niya is pataas. So, A natin is 4. So, 1, 2, 3, 4. Yan yung vertex natin, vertex. Sa baba rin.
Next, yung b. 2 the square root of 3 is 3 point something. So, dito yung, ano yan. So, let's say, andito. 3. Yan. Pwede na natin siya i-graph. Is vertical siya pag ganito yan. Ang graph yan. Mas mahaba yung pataas. Next, pwede na natin mahanap yung, ay saan pala dito yung C? So, 2. Ang C is ka-align siya ng major axis. So, eto siya. 2. Eto, 2. Pwede natin sulatan ng, drawingan ng latus rectum. So, now, pwede natin mahanap lahat. Simula tayo sa vertices. So, ang vertices is etong dalawang endpoints. So, from the center to this is A. Ano yung A? We have 4. So, ang vertices pala natin is 0, 4, and yung sa baba, 0, negative 4. Next, co-vertices. Co-vertices natin is eto, na dalawa. From the center to this, that is B. So, that is, ilan yung B? 2 the square root of 3. So, ang co-vertices pala natin is eto, and negative kasi dito din sa kabila. 0. Next, focus. Foci, kasi dalawa pala sila. So, ang focus natin, yung dalawa is eto and eto. That is C. Yung C natin is 2. So, 0, 2. And yung sa baba, 0, negative 2. Next na hanapin natin is length of latus rectum. Length of latus rectum. Ano nga yung formula? 2b squared over a. So, yan. Ilan yung b squared? 12. 2 times 12 over. Ilan yung 4? So, cancel. We have 3. So, 6 units. Ito na yung length ng latus rectum natin. Ito. So, next na hanapin natin is endpoints of the latus rectum. So, pwede natin siya burahin. So, pwede, kaya pa pala dito. Endpoints of the latus rectum. Points, latus rectum. So, ang endpoints ng latus rectum ay ka-align ng focus. Di ba yung focus natin is 0, 2? So, since same yung height nila, ang same nila is yung 2, yung y coordinate. So, ayan. So, 2. And yung sa baba naman is, ang height is negative 2. Dun sa sa kaibang focus. So, next, isa hanapin natin is yung, eto, x-coordinate. Diba yung formula? Positive, negative, b squared over a. Positive, negative, b squared over a. So, tandaan nyo na lang yan na formula. Ilan yung b squared? We have 12. Ilan yung a? 4. So, 12 over 4 is 3. So, ayan. Yung kaliwa naman is same din, pero negative 2 yung ano. So, ito na yung endpoints natin. 4 yan. Pwede natin split yan. Ito, dalawa to, and ito. Next, directrix and eccentricity na tayo. So, dito na. Eccentricity. City, directrix. Bilis-bilisan natin. So, simula tayo sa directrix, yung adesea. Adesea. So, ade. D is equal to A over E. Ay, dito pala tayo magsisimula sa eccentricity. C over A. Kasi meron na tayong C and A. So, ito may ano. So, ang C is 2. Ang A natin is 4. So, we have 1/2. And dito pwede natin mahanap. A is 4. Ang A natin is 1/2. So, simplify by multiplying both numerator and denominator by 2. Kasi maka-cancel to. So, we have 8. Pero, hindi pa yan yung final na answer niya. Kasi ang directrix natin is anditong part. So, that is in terms of y. So, ang directrix pala natin is y is equal to positive negative 8. Bakit positive negative 8? Kasi ito yung positive 8, ito yung negative 8. So, ayan.